Kabayan, maligayang pagbabalik sa Weather Pinas. So ngayon, itinaas na po ang signal number 4 sa malaking bahagi po ng Isabela. So naging isang ganap na rin na typhoon category ang bagyong Paulo habang tinatawid po ang Northern Luzon. Aalamin po natin ngayon yung mga ilang lugar pa na kanyang dadaanan bago ho siya lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng araw ng Sabado, to be exact, sa bandang hapon po ito lalabas ng ating PAR. Bago ho natin yan simulan, ako'y maglalambing muna at makikiusap sa inyo na kahit i-like nyo lang yung ating video, yung ating update, malaking bagay na ho yun, no, sa atin. So ngayon, simulan natin dito sa kanyang tinatawag na latest track intensity and forecast. Kung makikita nyo ho ay nasa gitna na ito at kanina pong alas 9 ng umaga naglandfall na ito sa malaking bahagi ho ng Isabela. Apektado rin ito ang Aurora, yung mga lugar po na yan. So alamin na muna natin yung warning signal number 4 na nakataas po sa malaking bahagi ho ng Luzon. Ang signal number 4 natin ay merong warning lead time na 12 hours po. Ito, makikita nyo mabuti. Tignan nyo yung track, no? Yung galaw niya. At meron po itong bilis ng hangin na umaabot sa 118 to 184 kilometers per hour. Ang mga lugar na apektado ng signal number 4, ito ho, makinig ho kayong mabuti. Sasabihin ko na lamang, mas clear kasi pagka sinasabi ko. Kasama sa signal number 4 ang extreme northern Luzon, extreme northern portion po ng Aurora. Kasama po dyan ang southern portion ng Isabela. At eto din po, kasama dyan ang northern portion ng Quirino. Signal number 4 po ang pinag-uusapan natin dito. Northern portion po ng Nueva Vizcaya. Malaking bahagi po ng Mountain Province, Ifugao. Southern portion po ng Abra. Northern portion ng Benguet. At southern portion po ng Ilocos Sur. So kasama rin dyan sa signal number 4 ang northern portion po ng La Union. So pinag-iingat yung mga lugar na yan sa banta ng malalakas na hangin dahil kung makikita nyo, ang pagkaikot or sirkulasyon po na tinatawag natin na spiral clouds, itong bagyong Paulo ay mas lumalakas habang tumatawid po siya dito sa may Northern Luzon. Ang signal number 3 naman natin ay meron itong warning lead time na 18 hours. Ang ibig sabihin nito sa loob ng 18 hours ay mararanasan ang bilis ng hangin. Signal number 3, 89 to 117 kilometers per hour. So narito ho mga lugar na apektado ng signal number 3. Kasama dyan ang northern portion po ng Aurora, the rest po ng Isabela, the rest ng Quirino, central portion ng Nueva Vizcaya, at kasama rin po ang Kalinga, central portion po ng Abra, at the rest po ng Benguet, the rest ng Ilocos Sur, at the rest po ng La Union. So ang signal number 2 naman natin ay nakataas po sa southern portion po ng Cagayan. Kasama dyan ng ilang bahagi po ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayao, the rest ng Abra, southern portion po ng Ilocos Norte, yung mga lugar po na yan, northern portion po ng Pangasinan, at may ilang lugar pa mga kaibigan, no? Kasama rin ang northern portion po ng Nueva Ecija sa storm wind signal number 2. Ang signal number 1 naman natin, ito, makinig ho kayo and please tapusin nyo yung video. Napaka-importante nito, lalo na sa kondisyon na meron tayong bagyo at nasa typhoon category pa. Ang signal number 1 natin nakataas po sa mainland Cagayan, including Babuyan Islands, the rest po ng Aurora, northern portion po ng Quezon, including Polillo Islands, Camarines Norte, the rest po ng Apayao, the rest ng Ilocos Norte, the rest po ng Pangasinan, the rest ng Nueva Ecija, ilang bahagi ng portion po ng Bulacan, malawak yan, Tarlac, northeastern portion po ng Pampanga, at northern portion po ng Zambales. So ang signal number 1 natin, medyo mahaba yung warning lead time, 36 hours ito. Hindi naman kalakasan yung hangin, pero magdudulot pa rin po yan ng malawakang pag-uulan sa mga lugar na apektado. So dahil pa rin po sa patuloy na paglakas po ng bagyong Paulo, aalamin natin yung mga lugar na kanyang susunod na dadaanan bago ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So mamayang gabi ho ay meron siyang 125 kilometers northwest of Bacnotan, La Union, yung kanyang pinaka magiging lokasyon. So maghanda yung mga lugar, baka dyan na po, dyan na susunod po ang kilos or lokasyon ng bagyong Paulo.
lalakas siya sa 110 kilometers per hour at babalik ho sa pagiging severe tropical storm category. At pagdating naman po bukas ng alas 8 ng umaga, 400 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur po ang kanyang lokasyon at nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman ng Sabado ho ng alas 8 ng gabi, 685 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. Nasa labas ng ating PER. Kahit po nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility, bukas ho, Sabado ng umaga hanggang sa hapon, ay possible pa rin makaapekto yung trap or extension ng kanyang hangin. Kung nakikita nyo yung spiral clouds, yung umiikot ho na yan, yan yung nagbibigay ng impact ng mga pag-uulan. Minsan yung may mga kasamang bugso-bugso ng ulan. At nararanasan natin yan ngayon, nakikita nyo naman. Hindi naman ganun kalakasan ng pag-uulan, lalo na sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero napakadelikado kapag yung pinakasentro ay talagang tumama doon sa mismong lugar. So dahil din po sa banta ng bagyong Paulo, nakataas ang heavy rainfall warning natin ngayon. Ngayong hapon po, hanggang bukas po ng hapon, Sabado, 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan sa may Isabela, Quirino, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Nueva Vizcaya at sa may Benguet. Meron din tayong inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Nueva Ecija, Ilocos Sur, La Union at sa may Pangasinan. Meron din tayong ina-expect na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Ilocos Norte, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite at sa may Batangas. So kaibigan, kabayan, lagi kong pinapaalala sa inyo na maging alerto, maging handa. Hindi man talaga niya dinaanan o hindi ito masyadong nakaapekto sa Eastern Visayas at sa may Mindanao. Pero yung trap or extension ng kanyang hangin masyadong malawak po ang naaapektuhan. Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos na hindi nito dinaanan ang Eastern Visayas dahil sa kakatapos na bagyong Opong, matindi yung naging pinsala. Ang Northern Luzon naman, mga kaibigan, especially sa Isabela at Aurora, matindi yung pinsala ngayon, malakas yung hangin at ipanalangin natin yung safety ng mga kababayan natin doon. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest natin sa update sa lagay ng ating panahon at sa bagyong Paulo. And please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Mamaya meron tayong panibagong update. Maraming salamat po.